7 AM pa lang ng umaga, at hindi pa rin gising si Silver hanggang ngayon. Nakapagluto na ako dahil balak kong ayain sana siya kung sasama ba siya sakin sa Tagaytay. Hindi ko rin alam kung naaalala pa niya ang mga sinabi niya sakin kahapon, pero sa ngayon, buo na ang desisyon ko na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa anak namin. Nagring ang phone ko, at nakita ko si Hana na tumatawag. Tumingin muna ako sa itaas, para tignan kung gising na ba si Silver, bago ko sagutin ang tawag. Nang masiguro na ligtas na sagutin ang tawag, ay sinagot ko na ito. Han, tawag ko sa dalaga sa kabilang linya. My soon-to-be sister-in-law. Nasa bahay ka pa ba ni kuya? Tanong nito. Natawa ako ng bahagya sa tawag niya sakin. Maloko talaga, parang kuya niya lang minsan. Oo, bakit? Wala pa kasi si Aling Lourdes kaya stay in ako dito, sagot ko. Nako, okay lang yan sister-in-law. Kahit na tumira ka na dyan forever, ayos lang, dahil sa sinabi niya ay tumawa na talaga ako ng malakas. Parang binubugaw niya talaga ako sa kuya niya. Loko talaga. O ba't napatawag ka? Tanong ko. Ano, kikidnapin ko lang sana ang anak mo buong araw kung ayos lang. Promise, hindi ko siya ipapahamak. Gusto ko lang talaga makabonding ang pamangkin ko. Sabi niya, tumahimik ako sandali, dahil narinig ko ang kalabog sa kwarto ni Silver, kaya dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at naglock. Please payag ka na. Swear ibabalik ko siya kay Kia bago maggabi, dagdag nito. Sira. Ayos lang naman. Basta wag mo lang pababayaan ang anak ko If kakain kayo sa labashan, wag mo siya bigyan ng shrimp. May allergy siya dyan, and he doesn't like to eat beans, so if may gulay man, wag mo na lang bigyan ng beans. Medyo mapili talaga si Hivo sa pagkain, sabi ko at nagtaka na natawa si Hana sa kabila. Got it. Hindi rin kasi ako into seafoods, dahil na rin kay kuya at daddy na parehong may allergy sa shrimps. So yeah, we're not used to it sa mga foods na ganyan. I think namana ng pamangkin ko yun sa papa niya, paliwanag ni Hana. Hindi rin naman nagtagal ay agad na nagpaalam si Hana, para puntahan ang anak ko, kaya tinext ko na si Divine na hihiramin ni Hana si Hivo, at nagreply naman agad ang bruha ng got it. Lumabas ako ng kwarto, at nakasalubong ko si Silver na kakatok na sana sa pintuan ng kwarto. Hubad baro ito at may tuwalya pa na nakapatong sa balikat niya. Magsasalita na sana ako ng bakit, nang bigla niya kong halikan na ikinagulat ko. Pagkatapos ay tumalikod siya, at nagmarcha paakyat sa kwarto niya. Sabay tayo mag-breakfast baby. Wait for me, maliligaw muna ako, sabi niya. Napahawak ako sa labi ko, at nag-init bigla sa ginawa ni Silver kanina. Para lang akong teenager na kinikilig sa mga nangyayari, kasama ang crush niya. Dahil dun, bigla kong naisip ang magkape muna, at hinintay na matapos na maligo ang lalaking yun. After a while, bumaba ito na parang nagmumodel lang ng damit. Grabe, totoo ba ta? Lahat na lang yata ng damit niya, ay bagay na bagay sa kanya to the point na parang nagmumodel lang siya for the certain brand. Mga ganyang arahan, dapat di pinapakawalan. Assets na pwedeng igala kasama sa mall, or sa kahit nasang events. Ang ganyang itsura na tipong pagbukas pa lang ng mga mata mo sa umaga, ay yan agad ang bubungad. Anong umaga kaya meron ako, kung siya ang kasama ko araw-araw? Hindi ko alam na sobra na pala ang pagtitig ko sa kanya, at nasa harapan ko na mismo ang mukha niya malapit sa mukha ko. Sa sobrang lalim ko mag-isip, hindi ko na malaya na inubos na pala niya ang kape ko. Kanina ka pa nakatitig sakin. Ganoon ba talaga ako kagwapo? Tanong niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang yabang kasi pero may maipagyayabang naman. Oo, gwapo, sagot ko. Mas gwapo ba sa boyfriend mo? Pwede ko na siyang iwan kasi mas gwapo naman ako, sabi niya kahit na hindi naman niya alam na walang boyfriend na dapat niyang ikumpere sa sarili niya. Kung meron man, anak naman niya yon. Parang show nga lang kung ganoon, dahil magkamukha sila ng anak niya. Mas gwapo naman yun, sabi ko. Pang-iinis sa kanya, at mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko, dahil masama ang tingin nito sakin ngayon. Hindi ko na lang pinansin. At kinuha ang basket na hinanda ko kanina pa. Wanna go out with me? Tanong ko. Saan?
Masama pa rin ang tingin nito sakin pero hindi na gaya kanina. Tagaytay, ikling sagot ko. Gusto mo akong masolo? Magde-date tayo doon. Nakangiting tanong niya. Asang-asa na oo ang isasagot ko. Oo, sabi ko at ngumiti siya nakita ang lahat ng ngipin. Halatang kinilig sa sagot ko. Sige, ilang araw tayo sa Tagaytay? Tanong niya. Uuwi rin tayo mamaya. Bihis ka na, magbibihis lang ako, sabi ko. Ngumiti ako nang makita ang saya sa mukha niya. Nakakahawa ito at somehow, it touches my heart. Umalis siya at umakyat ulit sa kwarto niya. Pinanood ko muna siya na makaakyat saka ako nagbihis. I feel like I am the guy in this situation, pero okay lang naman. I mean wala namang masama kung minsan yung babae yung mag-effort para sa lalaki. Nasa mundo na naman tayo na kung saan, pantay na lahat, so lulubusin na natin. Inayos ko na ang lahat ng gamit ko, pati ang bag na dadalhin ko, at kinuha ang envelope na kinuha ko kahapon sa hospital. It is the DNA result na pinatest ko nung unang araw ko pa lang dito. Ilang linggo din ang hinintay ko, at ngayon nakuha ko na ang result. I know na si Silver ang ama ng anak ko, pero kailangan ko to in case na hindi maniwala si Silver na may anak kami. I just need this paper as my supporting evidence. Ayokong isipin niya yung negative na comment. Na ginagawa ko to dahil mayaman siya or what. Na naghahabol ako ng pera. Positive ang result kahapon, at nakahinga ako ng maluwag, kahit na alam ko naman ang totoo talaga. Kinabahan pa rin kasi ako, habang di ko pa nakikita ang result. Agad kong nilagay ito sa bag at lumabas. Nakalugay lang ang buhok ko, at hinayaan ang medyo kulot kong buhok sa likod ko. Paglabas ko ay siya ring pagpasok ni Silver sa loob ng bahay. Suot pa rin ito ang sinuot kanina. Bagay naman sa kanya, at maayos ang damit, pero akala ko magbibihista. I didn't change the clothes. Naubusan ako ng time. Tinawagan ko kasi ang secretary ko to cancel the appointments this day, and medyo napahaba so yeah. Ayoko namang paghintayin ka, sabi niya. Tumungo na lang ako at kinuha ang basket na nilagyan ko ng pinaghandaan kong pagkain. Okay na yan. You look good naman kahit anong suotin mo. So Terra na. Ay ako sa kanya. Agad niyang pinatay ang mga maaaring mag-cause ng sunog sa bahay, bago kami lumabas. Ngayon pa lang ay kinakabahan ako sa maaaring mangyari mamaya, magugulat siya and I know it. Hinanda ko na ang sarili ko sa reaksyon niyang yan. Kahit naman siguro ako, malalaman ko na lang na may anak pala ako, ay magugulat rin ako. Pero, ikinakatakot ko bilang ina, ay kung hindi niya ba tatanggapin ang anak namin. Iniisip ko pa lang ang itsura ng anak ko na malungkot o umiyak, dahil sa ama ay nadudurog ako. Hivo is my life now. He's my everything. Nandito ako kasama si Silver dahil sa anak namin. Lahat ay gagawin ko para sa anak ko. Kung ikakasaya niya makilala si Silver, dapat ko munang masiguro na sasaya nga siya. Nakasakay na kami sa sasakyan, at tahimik lang akong nakaupo. Napansin siguro iyon ni Silver. Why are you so quiet? Ayos ka lang. Tumingin ako sa gawin niya, at pilit na ngumiti. Pinilit kong wag muna mag-overthink, at susulitin na lang ang biyaheng kasama niya. Ilang linggo pa lang ako kasama niya, pero magaan na ang loob namin sa isa't isa. Babe, you know what? Sa kwarto ko na dapat ikaw matulog every night, biglang sabi niya. Isang linggo na rin niya akong kinukulit about dyan na iniirapan ko lang. Ilang beses ko na rin kasing sinabi na hindi, ayoko pero hindi pa rin siya tumitigil. Ang kulit talaga. Ilang beses mo na yan sinabi sakin sa linggong ta. Tanong ko sa kanya. More than 100 I think. Sabi niya, napailing na lang ako at itinuon ang atensyon sa labas. Bakit ayaw mo kasi? I mean, behave naman ako lagi babe pagrereklamo ng makong. Mukha mo behave Silver, sabi ko at nagpout siya na parang babae, kaya natawa ako sa itsura niya. After that day na umuwi siya ng lasing, medyo nag-improve ang relationship namin dalawa. Naging instant girlfriend-wife niya ako, which is weird on my part. It's my job to serve him, dahil katulong niya ako, pero lumalagpas yung trabaho ko pagdating sa kanya. Wala naman akong reklamo doon, but sometimes it feels like mali. Mali na gawin ko yung mga yun kahit na walang kami.
Ginagawa ko yun hindi dahil sa inuutos niya, ginagawa ko ang mga bagay na yun, dahil I feel like doing it. Gusto kong gawin so ginawa ko. Ang rupok. Kahit ang paghalik niya every morning, pag umaalis siya or umuwi, ay nadagdag sa amin. Nung una, nahihiya o naiilang pa ako, pero ngayon, nasasanay na. Hindi nasundan ang gabing yun, kung saan nag-isa kami kahit sa sumunod pang mga araw. We did things like, watching movies together, eat together or yung mga simpleng gawaing bahay, ay magkasama naming ginagawa, dahil tinutulungan niya ako. Ang isa lang sa hindi ay ang matulog kami sa iisang kwarto. Hindi ako pumayag sa offer niya, kasi dahil hindi naman kami mag-ano. Kahit na ganito ako, pinalaki pa rin ako ng lola ko, at natatandaan ko pa yung ilan sa mga konserbatibong pangaral niya sakin. Kahit sa adopted parents ko, ay tinuruan pa rin kami how to act like a conservative lady. Na-adapt ko pa rin ang konserbatibong kultura ng Pilipino. So I always decline his offer, at nakukulitan na nga ako. So aside sa gusto mo kong masolo babe, ano pang reason mo, bakit gusto mo magtagaytay? Tanong ni Silver. Wala na, plain na sagot ko. Babe naman, nagsimula na naman siya. Ano ba kasing gusto mong marinig? Natatawang tanong ko at binalingan siya ng tingin. Na gusto mo na ako, sabi pa niya. Hindi ko siya sinagot dahil naa-abnormal na naman ang utak niya. Bahala ka dyan. Nakarating kami sa Tagaytay ng ligtas. Ang bahay na pinuntahan namin, ay galing sa kay lola ko na ipinamana sa akin. Ang bahay na ito na lang ang natitirang alaala ko kay lola, kaya kahit nahirap ako sa pera, ay hindi ko pa rin ito ibinenta. Babe, bakit nga ba dinala mo ako dito, aside sa gusto mo ako masolo? May plano ka bang gawin dito kasama ako? Puno ng kamanyakan na sabi ni Silver. Nako, ikaw na lalaki ka huwag mo akong simulan, natatawang sabi ko sa kanya, pero parang hindi naman obra ang pananakot ko, dahil tinuwanan niya rin ako. Seryoso babe, bakit mo nga ba ako dinala dito? May problema ba may gusto ka bang sabihin sakin? Kinakabahan man pero pinilit ko pa rin ngumiti ito na ba? Sasabihin ko na ba? Tama ba tong gagawin ko o mali? Tanong ko sa sarili ko. Ano Silver pwede bang mamasyal muna tayo sandali? Sulitin muna natin ang araw na ito. Gusto rin kasi kitang makasama. Gusto kitang makilala. Pwede ba yun? Bakas sa mukha ni Silver ang pagtataka sa sinabi ko pero pumayag rin ito at kinuha ang itak na gagamitin sa paghati sa mga kahoy. Dahil minsan lang kung dalawin ko ang bahay na ito, kaya walang masyadong kagamitan sa loob, kahit ang anak ko na si Hivo ay hindi pa rin nakakapunta dito. Abala ako sa paglilinis na yamakap sa akin si Silver patalikod. Tinignan ko siya at tinanong, bakit? Sabi ko, nasabihan na ba kita na napakaganda mo? Natawa ako ng bahagya sa sinabi niya. Sira ka talaga sabi ko dito. Humarap ako sa kanya, at mapangahas na hinawakan ang pisngi niya. Iniisip ko sa oras ba na malaman niya ang lahat, ganito pa rin siya sa akin. Kabaliwan manisipin pero pagkatapos ng araw na iyon, ay hindi na siya nawala sa sistema ko. Siya na ama ng anak ko, ang unang lalaking pinagkatiwalaan ng sarili ko. Matagal kitang hinanap Silver mula Canada hanggang Pinas. Hinahanap kita hindi dahil sa hinahanap ka na ng anak natin, hinahanap kita kasi gusto kong makita ka. Bakit ganyan ka makatingin babe? Bakit? Paano ba kita tignan? You're looking at me like ang gwapo ko, na gusto mo ako na mahal mo ako. Are you in love with me? Seryosong tanong niya. Assuming mo naman. Natatawang sabi ko. Sure ka bang hindi pa tayo nagkita kahit kailan babe? Bakit mo naman naitanong? Paulit-ulit ka na lang eh. Feeling mo nagkita na tayo noon. Doubt, sabi niya. Kung nagkita man tayong noon, sigurado naman akong hindi kita makakalimutan kahit kailan, so yeah, feeling ko hindi pa tayo nagkikita kahit na pamilyar ka sa akin, sabi niya. Nakalimutan mo ng sino ka, tanong ko. Ayain ko na sana siya na lumabas, nang biglang bumukas ang pintuan, at pumasok ang hindi inaasahang bisita. Sino ka? Tanong ko. Ikaw ang sino, pabalik na tanong niya. Amanda, what are you doing here? Paano mo natunto ng lugar na ito? Pinapasundan mo ba ako? Galit na tanong ni Silver. Why are you so mad? Yes,
Pinapasundan kita and I have the right to do that, dahil ako lang naman ang magiging ina ng anak mo, ang tagapagmana ng kumpanya nyo. So siya si Amanda ang tinutukoy ni Hana. No wonder na hindi siya gusto ni Hana dahil manggagamit. Halata namang pinagpipilitan lang ang sarili kay Silver. Hindi naman kagandahan, mas maganda pa ako sa kanya. What are you talking about? Nababaliw ka na. Ilang beses ko na bang sabihin sa'yo, na hindi akin yang dinadala mo, so bakit mo pa ba pinagpipilitan na ako ang ama niyan, matagal na tayong wala. Nakataas ang kilay ko, habang pinapanood sila na nagsisigawan sa loob. Wala akong balak na makialam sa kanila dahil problema nila yon, pero oras na galawin ako ng babaeng baliw na yan, makakatikim talaga siya sa akin. Hindi ako gaya ng ibang babae dyan na umiiyak sa gilid, at hahayaang apihin na lang sila ng kung sino-sino. Kung moldita siya pues moldita din ako. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Dahil ba sa maid na yan? My God Silver, how many times do I have to tell you, na sa'yo nga ang bata na ito? Anak mo ta, dugo at laman mo ta. Alam ko kung sino-sinong mga babae ang pinaglagyan ko ng mga binhi ko, and for your information wala pang sinong babae na pinaglagyan ko nito, well, except for one, sabi ni Silver at makahulugang lumingon sakin. Namula ako bigla, nang maalala yung nangyari samin kamakailan. How dare you for cheating on me? Sabi ni Amanda Conda. Yeah, she looks like a snake. Amanda wake up. Matagal na tayong wala. It's you who cheated on me first. At naka-move on ako, so please do the same. Oh, so may something pala talaga sa kanila noon. What happened then? But Silver, I'd still love you. We're having a baby now. So why are you like that? Di ba noon mo pa naman gusto na magkaanak tayo? Remember you followed me to Canada 6 years ago, para makipag-ayos sa akin. You love me and I know that. Inaakit ka lang ng katulong na yan. Please come back to me, pagmamakaawa na sabi ni Amanda. So siya ang rason kung bakit nagpakalasing noon si Silver. So siya ang reason kung bakit nasa Canada si Silver 6 years ago. Well, too bad for her dahil nakita ko si Silver that time. Binasura niya na diba so pinulot ko. Thanks to her dahil nakilala ko si Silver doon. Thanks to her dahil si Silver ang naging ama ng anak ko. Dahil nababagot na akong panoorin ang drama ng babae na yan, so I exit myself para kumuha ng sandwich. Nagutom yata ako bigla. Bahala sila dyan. Where are you going babe? Tanong ni Silver. Ano, kuha lang muna ako ng sandwich, nagutom kasi ako eh. Sige lang, usap muna kayo dyan, sabi ko. Kukunin ko na sana yung Lady's Choice mayonnaise kaya lang ay wala ito. Nako naman sa lahat pa naman na may iwan ko ay yun pa. Tumingin ako kay Silver, na hanggang ngayon ay kinakausap pa rin yung Amanda Conda. Silver, tawag ko pero dahil busy pa rin ito sa Amanda Conda na yon, so may naisip akong kalokohan para mas lalong inisin yung babaeng bruha. Naiinis talaga ako sa kaplastikan niya eh. Sinisira ang bakasyon namin ni Silver. Sinisira ang plano ko, kainis siya. Babe, tawag ko sa tawag sakin ni Silver, for the first time. Nakita ko nang huminto siya sa pagsasalita, sabay sagot na, yes babe. At lumingon sa akin ng may nakakalokong ngiti. Kinagat ko ang pang-ibaba ng labi ko, para pigilan ang aking pagtawa saka tinanong siya kung, ano babe, tapos na ba kayo dyan? Yes, sabi ni Silver. No, we're not done talking yet, galit na sagot ni Amanda Conda. Ano babe, pasuyo muna ako. Pwede bang bumili ka muna ng Lady's Choice dyan sa kabilang tindahan? Ako muna bahala sa buwisit mo, sabi ko. Yes, sure babe. Umalis agad si Silver, at hindi pinansin ang sigaw ni Amanda Conda sa kanya. Sinadya mo yun no? Gigil na sigaw nito sakin. Congrats may tama ka, pang-iinis ko. Susuguri na sana niya ako dahil sa inis, pero tinaas ko ang hawak kong kutsilyo sa kanya. First of all may hawak akong kutsilyo. Second, nasa teritoryo kita. Third, oras na lumapit ka sakin ng isang lockeran na lang ang layo, sasalubong itong hawak na sa lalamunan mo. Tandaan mo yan. Wag ako girl kung masama ka mas sobra ako. Hindi mo maaga sakin si Silver, tandaan mo yan, gigil na sigaw niya, na akala mo naman ay ikinaganda niya.
Girl, for the record, nagawa ko na. Wala pa nga akong ginagawa. How much more kung may gawin ako? Nakangiting pang-iinis ko lalo sa kanya. Of course magagawa mo yan kasi malandi ka naman talaga. Trabaho nyo yang malandi, ang mang-agaw diba? It's okay. Neil Andy ko nga, nagpalandi naman so quits lang kami. Ikaw Neil Andy mo na nga, hindi naman nagpalandi, so ano ka ngayon? Pangit mo, sabi ko at hindi napigilan ang matawa. I hate you. The feeling is mutual, so I hate you too. Hindi porket nasa sayo si Silver, ay sayo rin kampi ang pamilya niya. For the record, close ako sa pamilya niya, so wag ka nang umasa pa. Pera lang naman ang habol mo sa kanya, sabi nito at umalis. Napailing na lang ako at tiningnan ang message na pinadala ni Hana. Picture nila ni Hivo. Nasa parang may pool sila, at si Hivo ay nakahalik sa pisngi ni Hana, habang ang dalaga naman ay malaki ang ngiti sa camera. It looks like they are having fun. Hi future sister-in-law, your son is so sweet, text nito after the picture. No wonder na nagseselos na sina Divine kay Hana, dahil halatang close na ang bata sa tita niya. Where's Amanda? Tanong ni Silver pagdating nito. Umalis na, kibat balikat na sagot ko. Okay. Are you sure na hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis niya? Tanong ko. Yes. Wala akong planong magkaanak. Wala pa akong planong iwan ang kalayaan ko. Isa pa, gusto ko munang makasama ka na tayo lang, sabi ni Silver na nagpawala ng ngiti sa labi ko. Ngumiti ako ng pilit at kinuha ang mayonnaise na binili niya. Bakit? Tanong ko. Anong bakit? Tanong niya. Nothing, ano, kumain na muna tayo bago tayo pumasyal. Nagutom kasi ako, sabi ko at tumalikod para ibasura ang DNA result na nasa bag ko.